Magandang araw! Kamusta na kayo mga bata? Welcome sa Araling Panlipunan 6. Tayo ngayon ay nasa ikawalong araw na ng ikalawang linggo sa unang markahan. Ako si Sir Rolando D. Roa, ang magiging tagapagdaloy ng aralin sa araw na ito. At ang ating tiyak na layunin, na ipaliliwanag ang layunin at resulta ng pagkakatatag ng kilusang propaganda. O yan mga bata, handa na ba kayong matuto sa araw na ito? Kung gayon, simulan na natin. Ang ating tatalakayin sa araw na ito ay tungkol sa mga layunin at resulta ng pagkakatatag ng kilusang propaganda. Hindi hiniling ng kilusang propaganda ang lubos na kasarinlan ng Pilipinas, kundi ang pangunahing layunin nito ay bigyan ng kalutasan ang mga kamalian sa sistemang kolonyal ng mga Espanyol sa Pilipinas sa paraang panulat at pamamahayag. Sa madalit sabi, reforma o pagbabago ang nais ng mga propagandista. Nung unang aralin, nailahad na natin ang layunin ng kilusang propaganda. Pero sa araw na ito, atin itong hihimay-himayin. Papaliwanag natin ang bawat isang layunin kung bakit nga ba itinatag ang kilusang propaganda. Pero bago tayo dumako sa pagpapaliwanag ng ating aralin, maaari bang magbigay muna kayo ng ilang pangalan ng mga reformista o propagandista na ating napag-aralan kahapon? Tama. At least meron kayong nabanggit na pangalan ng mga reformista o propagandista. Ngayon naman, himay-himayin natin ang layunin ng pagkakatatag ng kilusang propaganda. At ang una nating layunin ay ang pagkilala sa Pilipinas bilang lalawigan ng Espanya. Bakit kaya nais ng mga propagandista na maging lalawigan ng Espanya ang Pilipinas? Ano kaya ang dahilan nila? Sapagkat kapag kinilala ng Espanya ang Pilipinas bilang isang lalawigan nito, ang mga Pilipino ay magiging mamamayan na rin ng Espanya. Ano naman ang ibig sabihin nito? Magkakaroon na ng pantay na pagkilala kung pare-pareho na silang tatawaging Espanyol. Ang ikalawa naman sa layunin ng kilusang propaganda ay ang pagkakaroon ng mga kinatawang Pilipino sa Kortes. Ano ba ibig sabihin ng Kortes? Ang Kortes ng Espanya ang siyang tagagawa ng batas sa bansang Espanya at mga kolonyal na bansa na sakop nito. Sa makatwid, sila ang tinatawag na legislative body ng bansa. Kapag may kinatawan ang Pilipinas sa Kortes ng Espanya, magkakaroon ito ng boses. Gaano man kaliit,
makakatulong ito sa paggawa ng batas ukol sa kalagayan ng bansa. Mas mabibigyan ng atensyon ang mga pangangailangan ng mga Pilipino tungkol sa mga patakarang umiiral dito. At ang ikatlo sa layunin ng kilusang propaganda ay ang sekularisasyon ng parokya sa Pilipinas. Natatandaan niyo ba ang isyu ng sekularisasyon? Magaling kung gayon. Malamang natatandaan niyo ang mga pangalang Pedro Pilaes at yung tatlong paring martir, lalong-lalo na si Padre Jose Burgos. Layon ng sekularisasyon na alisin ang diskriminasyon dahil sa lahi laban sa mga paring Pilipino. Isa pang dahilan ay ang di mabilang na pang-aabuso na ginagawa ng mga praile laban sa mga Pilipino. Maliit lamang o mababa ang tingin ng mga praile sa mga paring Pilipino dahil ayon sa kanila, hindi raw karapat-dapat ang mga Pilipino para maging pari. Ang ikaapat sa mga layunin ng kilusang propaganda ay ang pagkakaloob ng kalayaan sa pananalita, pamamahayag, pagpupulong, at paghaharap ng petisyon. Noong panahong iyon, laganap ang hindi pagkapantay-pantay sa pagitan ng Espanyol at Pilipino. Halos wala ngang karapatan ang mga Pilipinong magpahayag ng kanilang mga nararamdaman sa pamahalaan. Hindi kinikilala ang boses nila. Sapilitan nga silang pinagtatrabaho. Kadalasan, kung hindi maliit ang bayad, wala pang bayad na natatanggap. Kaya ang karapatan ay hindi na alam ng mga Pilipino. Ngunit sa ilalim ng layunin ng kilusang propaganda, nais nilang magkaroon ng pagkapantay-pantay. Ang umiiral na batas sa Pilipinas ay kumikiling sa mga Espanyol, kaya nais ng ating mga propagandista na iwasto ang hindi pagkapantay-pantay na ito. At ang huli sa mga layunin ng kilusang propaganda ay ito: pagkilala sa karapatang pantao at pantay na pagtingin sa mga Pilipino at Espanyol sa harap ng batas. Nais ng ating mga propagandista na kilalanin ng pamahalaang Espanyol ang karapatang pantao ng mga Pilipino, lalong-lalo na sa paglilitis sa harap ng batas. Ang di pantay na pagtrato sa mga Pilipino at pang-aabuso sa kanilang karapatan ang mahigpit na tinututulan ng mga propagandista. Ang pagmamalabis sa tungkulin at sapilitang paggawa ng walang bayad ay malawakang ginagawa ng mga Espanyol. Natatandaan niyo ba na ang sapilitang paggawa ay isa sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng pag-aalsa ang mga Pilipino noon? O ayan, natalakay na natin ang 5 layunin kung bakit itinatag ang kilusang propaganda. Ang tanong na lamang niyan, naisakatuparan nga kaya ang mga layuning ito? Nakamtan nga ba ng mga Pilipino ang pagnanais ng mga propagandista na makamit sa ating bansa noong panahong iyon? Ano kaya ang resulta ng pagkakatatag ng kilusang propaganda?
Ginamit ng mga reformista ang kapangyarihan sa pananalita, pamamahayag, at iba pang paraan upang makamit ang pagbabagong hangad para sa bansa. Dahil dito, unti-unting namulat ang mga mata ng ilang opisyal na Espanyol sa tunay na kalagayan ng mga Pilipino. Naunawaan ng ilang mga pinuno ang dahilan kung bakit lugmok ang ekonomiya ng bansa. Nagkaroon na ng simpatya sa kalagayan ng mga Pilipino ang ilang pinunong Espanyol gaya nina Miguel Moraita at Felipe de la Corte. Dumako na tayo ngayon sa pagkabigo ng mga reformista. Bakit nga ba nabigo ang mga propagandista sa kanilang mga layunin? Isa-isahin natin. Una, nagkaroon ng kakulangan ng pagkakaisa ng mga miyembro, gaya ng di pagkakaunawaan ni Rizal at Del Pilar na naging sanhi ng pagkakahati ng pangkat sa dalawa. Ang ikalawa namang rason kung bakit nabigo ang kilusang propaganda ay ang kakulangan ng pondo. Kapos ang nalilikom na pera para suportahan ang mga proyekto at programa ng kilusan. Naubos na ang kanilang pera at wala na ring nagpapadala mula sa bansang Pilipinas. Ang ikatlo naman sa dahilan ng pagkabigo ng mga reformista o propagandista sa kanilang layunin ay ang kalagayang pampolitika ng Espanya. Nakatutok ang mga opisyal sa paglutas ng kanilang internal na problema, kaya hindi na pag-ukulan ng atensyon ng pamahalaan ng Madrid ang kahilingan ng mga propagandista. Ang ikaapat na dahilan ay ang pagkakaroon ng problema ng reformista tulad ng pagkakasakit at kakulangan ng salapi para matustusan ang kanilang personal na pangangailangan. Batid naman natin na nagkasakit at namatay pa nga ang ilang lider ng samahan. Naubos na rin ang kanilang ipong pera na humantong sa kanilang pagkagutom at tuluyang pagkakasakit doon mismo sa bansang Espanya. At ang huling dahilan kung bakit nabigo ang mga propagandista sa kanilang mga ipinaglalaban dahil walang ibang lumitaw na malakas na pinuno sa pangkat maliban kay Jose Rizal. Hindi man nagtagumpay ang mga propagandista sa kanilang mga nais na reforma o pagbabago, malaki naman ang naging ambag ng samahang ito upang gisingin ang diwang nasyonalismo ng mga Pilipino. O ayan mga bata, tapos na tayo sa ating aralin sa araw na ito. Kung meron kayong hindi gaanong naintindihan, maaari niyong balikan ang nakasulat sa inyong module. O kaya naman, pwede niyo naman balikan ang bidyong ito. Ngayon, kung sakaling naintindihan mo naman, aba, ito ang nararapat sa iyo. Yes! Yan, binabati kita. Maaari mo nang sagutan ang mga pagsasanay na makikita sa iyong module. Good luck!